Robert, kilala mo ba itong mga taong ito? Hindi po. Taga roon ka ba sa lugar na yon? Sa South Sembo po sa may palabas na po ng BGC. Oo. Sa may Ricarte Street. Nangangalakal ka. Kinukuha mo lata? Apo. Ganun ba? Mga karton? Tinapon po ng mga, yung mga Yes, tinapon mga po na sa residents. basurahan. Oo. Apo, nasa kalsada po. Itong lugar na ito, madalas ka dyan. Yes Kilala ka. Nakikita po ako. Tapos yung mga barangay tanod po, hindi naman po nila totally kilala sa pangalan. Minsan tawag Familiar sila. Familiar po sila sa. Lagi Okay. po nila ako nakikita. Ano ang dahilan? Kasi naglalakad ka lang eh. Yes Ito po. ba? Naka-enkwentro mo ba ito? Meron bang... Wala po ako natandaan na nagkaroon ng kaaway po doon sa lugar na yun o sa mismong South Sembo po na yun. Kasi po, friendly po ako na tao na magalang din po ako sa mga tao. At kung meron po man ako na nasagasaan o natabig, ang gusto ko po agad humingi ako ng pasensya. Ginawa po sa amin ng barangay, pinaikot-ikot po. Imbis na diretso na po din kami ng ambulansya, ng ng Sino ba ang ospital. tumulong sa'yo? Sino ang nag-rescue sa'yo? Nagtawag na lang po ng barangay tanod na nag-robing. Oo. Tapos, dinala ko sa barangay, narinig ko na walang magda-drive, walang tao dito na naka-duty. Ano po ba yung motibo, sir, ng pananaksak po? Hindi ko po alam. Basta pagdaan ko po, dumaan po ako, tumingin po ako sa kanila nag-smile po ako. Then, tumungo po ako for saying na makikiraan po. Mga siga ba sila sa area? Hindi ko po Pero madalas ka dumadaan? Madalas po dumadaan doon. Baka naman masama ang tingin mo sa kanila. You look bad. Hindi po kasi talagang hindi po ako ganun tao po. Ngumingiti po ako kasi hindi ko po lugar. Bigla po siyang may nagsalita doon na ikaw yung humarang sa amin sa kalayaan. Kaya munti kami masagasaan. May mga ganyan. Mhm. Nandun ka ba sa Kalayaan? Wala po. Nasa Sembo po ako. Mistaken identity. Pinairal na naman. Init ng ulo. Talaga. Ano ba ang ginamit na panaksak sa'yo? Nakita mo ba? Ano po siya, parang style po siya na ice pick or something na screwdriver. Screwdriver. Po. Opo. Yan po. Si Sir Robert po yung may hawak po ng mga Kalakal. Kalakal. Oo. Ay, hinabol siya nung naka-white. Hinabol siya nung nakaputi. Nabitiwan niya yung napagtripan kanyang Kumuha ng mga balisong. kinakalakal. Sana. May sumunod pa na At may dalawa. sumunod pa na naka-blue. At saka naka-black ba yun? And in the next Nako. eksena, sinaksak. Parang nahulog si Robert. Ito, Binugbog, ginulpi. Nagsusuntok na. Ayan, ikinuyog na. Ng tatlong kalalakihan. At may sumunod pa na isa. Ayan. 4. Actually, klarong-klaro sa video, no? Ang mga mukha nitong mga, Nako. parang mga bata eh. Okay. Yang pong mga nirereklamo at yun, napangalanan po no, dito. Yes. Yung nakakap po na yellow, yan po si Eric Cuevas Cardinal. Yung naka-white t-shirt po, ito po yung sumaksak, yung unang kumuha ng balisong, is si Mark Angelo Jaime. At ang black shirt po, yung naka-black shirt, I think ito yung humabol. Si John Lord Kinamot. Okay, and si Miko John Jaime. Ito po yung naka-topless na blue shorts. Again, yung Mark Angelo Jaime, yun po yung sumaksak. Ma'am, do you have any updates tungkol dito? Hindi po sila dumating sa nakatakdang hearing namin kanina. We have a scheduled hearing 10:30. Pangalawang hearing ito, mediation. Pero ang umattend lang ay respondent. Okay. Kaya inireset ko uli sa pangatlong pagkakataon by next week ang aming mediation. May ongoing case kami na final dito. Sino po ang pero nag-file ng hindi case, sila ma'am? dumating. Sino Yung po ang asawa niya. Sir, ito po bang mga kasong ganito, pananaksak and yung pananakit po, pwedeng idiretso na po sa inyo, sir? Pwede naman pong diretso sa pulis yan, actually. Kaya lang po yung nangyari, nalaman namin is 26. Nung pumunta yung wife niya dito, humingi ng request for viewing ng CCTV. That's the time po na nalaman namin na mayroon nangyari incident ganyan. Okay. So nagtanong-tanong din kami doon sa pangalan ng victim, Yes. profile ng victim, pangalan ng mga suspect, profile ng mga suspect. At napagalapan po namin, nakuha namin yung pangalan ng mga suspect natin at naibigay namin kanina. Oo, yung victim na profile din namin at kung itong Robert Jan Suyat Wood ay the same person dun sa na-arresto namin before. Kung may record, pinofile po namin, lumalabas po na nagkaroon po siya ng kasong
drug, nagkaroon siya ng kasong murder at na-arresto po siya dyan. Nagkaroon siya ng kasong reckless imprudence resulting to damage to property which was happened noong sa Lucap, Alaminos City, Pangasinan. Nagkaroon po ulit siya ng isang panibagong kasong drugs. Okay. Kung the same po yan, yung yung Robert Jan Wood Isuyat is the same person doon sa nahuli namin. Actually, pinakita ko yung picture niya, yung mugshot, the same person. So, ibig sabihin po, merong warrant of arrest? May live warrant of arrest po para dito kay Robert Jan Wood? Actually, binerify na namin sa i-warrant natin po. Wala pa pong lumalabas na warrant. Yung warrant niya po doon sa kaso niyang murder dati, na-aresto na po siya dyan. At ewan, hindi po natin ba't nakalabas yung tao kung ano na nangyari sa kaso. Pero pag may lumabas pong warrant dito na natitira pa niyang kaso, ay isa-serve po namin. Ikaw ba? Are you the one and the same person na sinasabi na may kasong murder? Sa murder po. Oo. Na ano po yun po yung na-dismiss po ako. Na-dismiss yung kaso? Po yun po yung sa pagpatay dun sa dati ko pong asawa. Okay. Na pero binintang po sa akin. Pinagbintang sa'yo? Po, kumbaga parang ginawa po akong personal interest kasi dahil ako yung dating asawa po niya. Tapos yun na po, wala naman po nag-hearing po kami sa loob ng po ako ng 5 months sa Makati City Jail. Tapos nag-hearing po. At na-dismiss? Na-dismiss naman po ako. Okay. Itong mga drug cases, kasi madali lang naman kung mapakita, Yung unang-una po, yung first time ko po, pinasok po kasi yung bahay namin nun eh. So, wala naman din po nakuha, wala naman sa akin. Ginawan lang po ako ng sabi 6 months lang yan, magpahinga ka muna. Ma'am Eva, ito po bang mga accused or yung kabilang partido, are they known in your barangay po? Oo, no naman sila residente. Legitimate resident sila. Ma'am, would you know? Wala naman silang mga pending cases dito wala sa amin. silang record. Unang nag-hearing po, wala pong umattend. Okay. Tapos, nasa hospital po ako, na dapat daw po, may barangay man lang daw po na pumunta doon at tinanong po ako, kumbaga inimbestigahan po ako ano ba talaga yung nangyari. Walang pumunta, wala rin pong pumunta. So, ang parang nangyari, pero yung wife mo ang nagpunta yata. Yes, Tama ba yes po, Kapitana? Pumunta po nung unang hearing po. Walang umattend po na Yun na po, di parang binabaliwala na po. Lumabas lang po yung summon, yung itong second, nung umano na yung may tumawag na po, staff ng Rapid po dun. Pagka-file ng complaint, kasi immediately, nagkaroon ng first hearing. Sino nagbigay sa iyo ng mga pangalan, ng mga alias na yan? Sabi mo kanina, mga bantay bayan. Ang complainant ay asawa niya. Pinadalhan ng summon, na-identify namin yung totoong pangalan nung respondent, pinadalan sila ng summon. Notice of hearing sa kanya. Summon dun sa mga respondent. Unfortunately, ang umattend lang ay yung complainant, yung asawa niya. So, na-reset ang aming mediation dahil hindi nga naka-attend yung respondent. Pinasundo namin ng respondent, wala daw sa bahay. So, ni-reset, eto nga ngayon. So, every week yung hearing, yung mediation natin. So, ang next mediation namin ay today, 10:30. Dumating ang mga respondent, ang complainant hindi dumating. Kaya nakikiusap ako na irespeto natin yung barangay justice system natin. Na when you file a complaint, you should be present on your hearing. Kasi walang maaayos na problema kung hindi tayo mag-a-appear. Understood, Kapitana. But I think ang option po ngayon, ang gusto mo na ngayon na i-pursue is the criminal case. Yes po. Okay. So kung gusto naman niya, physical injury naman yon. Diba, dapat you attend the hearing. Kasi hindi naman po pwedeng hindi. Diba? Hindi po pwedeng kung saan-saan tayo pumupunta. Kasi andito yung kaso mo, tapos nandiyan ka pala. Kap, we respect po the explanation at yun pong inyong paglalahad ng operations po at sistema po ng inyong barangay. And pero i-correct ko lang po kayo na when the complainant chooses po to file a criminal action, actually pwede po siya talaga na dumiretso. Kaya ang kailangan lang po ngayon siguro is for them to be able to follow up at the case will now be pursued as a criminal case.
Kap, tulungan na lang po natin si Sir Robert, no, na makapaghain po ng reklamo, makuhanan po ng salaysay po sa tanggapan po ninyo, Kap. Yes, ma'am. Sa part po ng PNP, ma'am, bukas naman po may lagi, 24/7. Papuntahin nyo na lang po yung complainant natin para ma-facilitate natin maayos yung pagpapiling ng kaso laban doon sa mga akusado natin. Okay. Diretso na po tayo sa tanggapan po nila Captain Navarro. Alam niyo po yung mga pulis sa Taguig, mababait talaga ang mga action agad yung mga pulis sa Taguig. Opo. Maraming nakakatulong sa atin. Maraming tulong sa atin yan. From nawawalang tao, mga missing, tsaka mga ganito. Si Colonel Goffort, ang Chief of Police po ng Taguig. Thank you very much po. Ayan. Sige sir, kakausapin po namin kayo sa kabilang studio ha para mai-schedule na po natin yung paghahain po ninyo ng reklamo sa tanggapan po nila Captain Navarro po. Salamat po, magandang hapon po. Thank you. Thank you for it.